Objectives. Number 1. Understand the methods of executive development. Maiintindihan nyo yung mga paraan para i-develop yung mga executive o manager. Hindi porket manager ka na, tapos yung learning mo. May mga specific na trainings, coaching, job rotation, seminars, at iba pang methods para mas gumaling pa sila mag-lead. Dito nyo malalaman kung paano ipinahusay yung mga boss. Yung supervisor nyo, pinadala sa leadership training sa Manila para matuto ng bagong management style. Yun yung executive development. Number 2, point out various career planning processes. Matutukoy nyo yung ibang proseso sa career planning. Paano ba nagpaplano yung isang tao or company para sa career growth ng employees? Kasama dito yung pag-set ng goals, skills, assessment, succession planning, at promotion process. Example, sa company may tinatawag na career pathing from staff to supervisor to manager. May step-by-step process yan. Yun yung ituturo dito. Number 3, know about various pros and cons of these processes. Malalaman nyo yung mga advantage at disadvantage ng mga proseso na yon. Hindi lahat ng training or career plan perfect. May pros and cons. Example, yung job rotation maganda kasi diverse yung skills mo. Pero yun, pro yun. Pero con naman, baka mas stress ka kasi palipat-lipat ka ng department. Bakit importante ito? Para alam natin kung anong method yung babagay sa inyo or sa atin or sa kumpanya nyo. Number 4, learn and appreciate the significance career planning to society. Matutunan at ma-appreciate nyo kung gaano kahalaga yung career planning sa society o lipunan. Pag maayos yung career planning, mas maraming tao ang may magandang trabaho. Mas productive yung mga company. At mas gumaganda yung economy. Pag walang plano, maraming tambay. Maraming nagre-resign kasi walang growth. Example, kung lahat ng company may maayos na career plan para sa empleyado, mas konti yung ililipat ng trabaho every year. Mas stable yung workforce, mas stable din yung community. Introduction. Number 1, management development, also called executive development, is a fast growing area in personnel management. Yung management development na tinatawag din na executive development, mabilis na lumalago na part ng personnel management ngayon. Dati pag nag-hire ng manager, okay na. Pero ngayon, hindi na ganun. Kailangan pa silang i-train at i-develop continuously. Kaya lumalaki yung field na to sa HR o personal management. Example, ngayon, halos lahat ng malalaking company may leadership training programs para sa mga manager. Dati wala masyado. Ibig sabihin, mas binibigyan ng focus yung mga development sa kanila. Number 2, it is crucial for an organization success because skilled manager are vital assets. Sobrang importante ito sa success ng isang organization kasi yung mga skilled na manager, vital assets nila. Yung manager ang nagpapatakbo ng team. Pag magaling si manager, magaling din yung team. Pag sablay si manager, kahit gaano kagaling yung mga staff, babagsak pa rin yung department. Kaya assets talaga sila. Isipin mo yung basketball team. Kahit all-star players mo, kung bulok yung coach, talo pa rin si manager yung coach ng company. Halimbawa. Yun yung halimbawa. Number 3, it is a
systematic process where managers learn and apply knowledge, skills, and attitudes to work effectively. Isa itong systematic na proseso kung saan natututo at ina-apply ng mga manager yung knowledge, skills, at tamang attitude para maging effective sa trabaho. Hindi siya one-time training lang. Systematic. Ibig sabihin, may step-by-step na plano. Una, aralin muna ni manager yung knowledge, like new policies, tapos i-develop yung skills like decision making or communication. Tapos, iaayos din yung attitude like pagiging patient at fair sa team. Its main goals are: ano yung mga pinaka-main na layunin executive development? Number 1, maximize managers potential and performance. I-maximize or sagarin yung potential at performance ng mga manager. Hindi enough na okay lang si manager. Dapat mailabas yung full potential niya para sa parang sa ML games. Hindi ka lang dapat epic rank kung kaya mo naman mag-mythic. Example, si Ma'am Garcia, magaling na supervisor, pero after ng leadership training at coaching, mas gumaling pa siya mag-handle ng conflict at tumataas yung productivity ng buong team niya by 30%. Number 2, understand economic and technical factors to solve problems. Maintindihan ni manager yung mga economic at technical na factors para makasolve ng problema. Dapat alam ni manager hindi lang yung tao, kundi pati yung pera at tech side ng business. Para pag may problema, alam niya kung anong gagamitin na solusyon. Example, tumataas yung presyo ng raw materials, economic factor. Si manager, dapat alam niya mag-compute kung magtataas ba ng presyo or maghahanap ng ibang supplier. Tapos alam din niya gumamit ng bagong inventory software technical factor para matrack yung stocks. Number 3, learn about human resource issues. Matutunan ni manager yung mga issue tungkol sa mga HR or sa tao. Hindi lang trabaho yung hinahandle ni manager, tao din. Dapat alam niya i-handle yung mga reklamo, tardiness, conflict ng employees, benefits, or labor laws. Example, may dalawang staff na hindi magkasundo. Si manager, hindi pwedeng sabihin lang na bahala kayo. Dapat alam niya mag-mediate at gamitin yung tamang HR process para ayusin. Number 4, prepare for future challenges. I-prepare si manager para sa mga darating na challenges o problema. Hindi lang pang ngayon yung training, para din next year or 5 years from now, para ready siya pag nagbago yung market, may bagong technology or nagka-crisis. Example, tinuruan ni manager ng crisis management ngayon. So, pag nagkabagyo at nasira yung warehouse next year, hindi siya mapapanik kasi may plano na siya. Number 5, development responsible leadership. Made-develop yung pagiging responsible na leader. Hindi yung klase ng boss na utos lang ng utos, dapat accountable, ethical, at iniisip yung kapakanan ng team at company. Walang palakasan at blame game. Example, nagkamali yung team kasi mali yung instruction ni manager. Yung responsible na leader, aminin niya na may bad, ako may kasalanan, instead na isisi sa staff tapos ayusin niya. Number 6, understand human motivation and relationships. Maintindihan ni manager kung ano yung nagmo-motivate sa tao at paano mag-build ng good relationship. Iba-iba yung tao. May na motivate sa pera, may na motivate sa promotion. May gusto lang ng good job from boss. Dapat alam ni manager yan para masipag yung team. Example, si employee A,
mas ginanahan nung ni-recognize sa flag ceremony. Si Employee B, mas sumipag nung binigyan ng bonus. Dapat alam ni manager kung paano gamitin yan. Improve skills in work study, inventory, and quality control. Number 7. Pag-aaralan kung paano mabilis at mapaganda yung trabaho. Example, inobserbahan kung bakit matagal gumawa ng product tapos ayusin yung process. Inventory, pag-manage ng stocks. Example, alam dapat ni manager kung kailan mag-order para hindi maubusan or hindi ma-overstock. Quality control, siguraduhin na maganda at walang defect yung product o service. Example, sinicheck yung pasado na standards bago i-deliver by client. Bakit importante? Para walang sayang sa oras at pera at materials. Ayon kina Johnson and Searcher, management development systematically builds managers' knowledge, attitudes, and skills, basic, interpersonal, and technical. Breakdown. Systematically builds, hindi bara-bara, may plano at proseso talaga. Parang pag-gym, hindi ka basta-basta buhat, may program ka. Knowledge, yung utak o alam ni manager. Example, alam niya yung company policy, labor, laws, and kung paano mag-budget. Number 3, attitudes. Yung puso o gali ni manager. Example, dati may nitin ulo niya, ngayon marunong na siya mag-handle ng stress at maging patient sa team. Skills, yung kamay o kaya niyang gawin. May types. May 3 types. Basic skills. Number 1, basic skills, yung fundamentals. Example, marunong mag-email, mag-meeting, mag-report. Number 2, interpersonal skills, yung pakikipagtao. Example, marunong makinig, mag-motivate, mag-resolve ng conflict ng staff. Number 3, technical skills, yung specific na trabaho. Example, kung manager ka sa IT, dapat alam mo mag-code. Kung sa warehouse, alam mo yung inventory system. Bukod kay Johnson and Searcher, para sa kanila, ang executive development, ginagawa niyang complete package. Si manager, matalino, maganda ugali, at magaling sa tao at sa tech. Ayon naman kay Plepo, executive development help managers gain skills for their current role and prepare for future, more complex responsibilities. Breakdown. Gain skills for their current role. Parang gumaling siya ngayon. Example, si Sir Ben, supervisor pa lang. Medyo nahihirapan siya mag-schedule ng tao. Tinuruan siya ng workforce planning sa training. Ang result, mas okay na siya mag-manage ng shift ngayon. Number 2, prepare for future, more complex responsibilities. Para ready siya. Example, si Sir Ben din, balak i-promote as department head next year. Kaya ngayon pa lang, tinuturuan na siya ng budgeting at strategic planning. Para pagdating ng time, hindi siya mangangapa kasi mas complex na yung trabaho. Bukod kay Plepo, para sa kanya, ang executive development may dalawang purpose, pang ngayon at pang bukas. Hindi lang para gumaling ka today, kundi para ready ka na next level na promotion. Characteristics. Ano yung mga katangian or future ng executive development? Number 1, it is a planned and organized learning process. Plan at organized na learning process to. Hindi siya bara-bara o biglaan lang. May malinaw na program,
may schedule, may budget at may goal. Hindi yung tipong sige, training ka bukas. Walang preparation. Pinag-isipan talaga ng HR at management. Example, si company gumawa muna ng training needs assessment para malaman kung ano yung kulang na skills ni manager. Tapos ginawa ng 6 months program with coaching, seminar at actual project. Hindi yung pinadala lang sa one day webinar tapos bahala na. Number 2, it is continuous and never ending. Tuloy-tuloy ito at walang katapusan. Hindi porket naging manager ka na, tapos na yung learning. Kasi yung business laging may bago. Bagong tech, bagong rules, bagong kalaban sa market. So dapat si manager tuloy din yung pag-aaral. Example, kahit 10 years na siyang manager, pinapadala pa rin siya sa mga updates, trainings like AI for Business or New Labor Laws 2026. Kumbaga, sa cellphone, kailangan ng software update lagi. Number 3, it is a long-term process because skills take time to develop. Long-term na proseso to kasi matagal talaga bago ma-develop yung skills. Hindi ka magiging magaling na leader overnight. Parang pagluto ng ulam o pagluto ng adobo, hindi pwede instant. Kailangan pakuluan para lumabas yung lasa. Ganon din sa leadership at management skills. Example, hindi mo matutunan maging magaling mag-decide under pressure in one day lang. Kailangan na experience, mentoring at ilang beses na failure muna bago ka gumaling. Kaya months or years ang tinatagal ng isang executive development program. Number 4, its main goals to prepare management for future leadership roles. Ang pinaka-main na goals nito is i-prepare yung mga manager para sa mas mataas na leadership roles in future. Ang focus talaga is succession planning. Inahanda na si supervisor ngayon sa maging manager next year. Si manager naman, hinahanda para maging director in 3 years. Para pag nag-return or nag-resign yung nasa taas, may ready na papalit. Example, si Ma'am Liza, senior supervisor pa lang. Pero sinasali na siya sa mga executive meetings at minibigyan ng special projects para masanay. Kasi siya yung tinitignan na next operations manager. Importance: growth opportunities and challenges keep employees satisfied and loyal. Companies now create programs to develop their staff. Simple lang, pag yung empleyado walang growth at puro routinary lang ginagawa, mabuboring yan tapos mag-resign. Pero pag binibigyan mo ng challenge at chance na umangat, mas satisfied siya at mas tatagal sa company. Example, si Kuya Jun, 5 years na sa company pero same position pa rin at walang training. Siyempre lilipat sa iba. Pero kung si Kuya Jun pinadala sa leadership training at sinasabihan na ikaw yung next in line for supervisor, mas gaganahan at hindi siya alis kasi may nakikita siyang future sa company. Executive Development Program. It is a key program as HR shifts focus from welfare to strategic planning. Dati ang HR focus lang sa welfare, benefits, party, birthday, leave. Pero ngayon, nag-level up na. Mas nakafocus na sila sa strategic planning. Ibig sabihin, iniisip na nila kung paano makakatulong yung tao sa pag-abot ng goals ng company. At si EDP, yung isa sa mga sagot doon. Example, dati si HR tagabigay lang ng bonus. Ngayon si HR gamitin na ng CEO para pag-usapan kung sino yung future leaders na dapat i-train para mas hit yung 5-year plan ng company. Number 2, it is customized for each company. Iba-iba yung needs ng bawat company. Hindi pwedeng yung EDP ng Jollibee same din sa BDO.
Kasi iba yung skills na kailangan sa fast food versus sa bangko. Kaya tinatay talaga yung program. Depende sa goals, culture, at problems ng company. Example, sa manufacturing company, focus ng EDP nila sa quality control at inventory management kasi yun yung sakit nila sa ulo. Sa IT company, focus naman sa tech, leadership, at agile management kasi mabilis magbago yung technology. Sa security agency, focus sa crisis management at risk assessment kasi yun yung core business nila. 4 major steps. Ano yung 4 na main na hakbang para magawa ng maayos ang executive development? Number 1, problem assessment. Analyze current issues and future plans. Bago ka mag-training, alamin mo muna kung ano yung problema kasi baka mali yung solusyon mo. Parang sa doktor, hindi ka pwedeng bigay agad ng gamot kung hindi mo alam yung sakit. Example, napansin ni HR na mataas yung turnover rate ng mga supervisor at plano ng company mag-expand ng 2 new branches next year. So yung current issue is mabilis mag-resign yung mga leader. Yung future plan is kailangan ng mas maraming manager for expansion. Yan muna yung i-assess. Number 2, management audit. Check process, progress regularly. Hindi pwedeng set and forget. Kailangan i-monitor kung effective ba yung ginagawa. Parang sa school, hindi lang exam sa dulo ng SEM. May mga quiz at recitation para malaman kung may natutunan. Example, may 6-month executive development program every month. Chine-check ni HR kung gumaling ba si manager sa communication skills niya, may evaluation, feedback from staff, at tinitignan kung bumaba ba yung complaints sa kanya. Kung wala pa ring improvement, baka kailangan baguhin yung approach. Number 3, analysis of needs. Find solution to identified problems. Dito, papasok yung ano bang training yung kailangan. Pagkatapos mo malaman yung problema sa step 1, dito mo na i-match kung anong specific na development program yung kailangan. Example, sa step 1, nalaman na mahina si manager sa conflict resolution kaya laging nag-away yung team niya. So sa step 3, ang need is conflict management training at coaching session. Hindi pwedeng padalhan mo siya ng accounting seminar kung hindi naman yun yung problema. Number 4, identify replacement needs. Plan for future leadership and hiring. Ito yung succession planning. Sino yung papalit pag nag-retire, nag-resign or na-promote yung nasa taas. Dapat may naka-ready na para hindi ma-paralyze yung company pag biglang nawala yung isang key leader. Example, si plant manager 60 years old na at magre-retire in 2 years. So ngayon pa lang i-identify na kung sino sa mga supervisor yung mga potential. Tapos siya yung ipapasok sa executive development program para pag nag-retire ni manager, hindi na siya kumuha ng posisyon. Hindi yung saka pa lang maghanap pag wala na yung tao. Executive development. Executive development focuses on the future and is more about education than just training. It is essential for all levels of management in today's competitive world. Training versus education. Yung training para sa paano gawin yung trabaho ngayon. Example, paano gamitin yung bagong Excel. Pero yung education para sa bakit at paano mag-isip. Example, bakit kailangan magbago yung strategy ng company pag may bagong kalaban? All levels of management, hindi lang para sa CEO, pati sa supervisor, manager, at director, kailangan to.
Kasi lahat sila may kanya-kanyang laban sa kompetisyon. Why it is important? Bakit importante ang executive development? It creates professional skills manager. Example, si Sir Ton. Dati may initin ulo at walang alam sa budget. After EDP, mas kalmado na siya at marunong na mag-analyze ng P&L. Naging totoong professional na manager. Number 2, it prepares them to handle tough competition. May bagong kalaban na company si Jollibee. Example, dahil trainee manager na competitive strategy, alam niya gumawa ng bagong promo at ayusin yung service para hindi lumipat yung customers. Number 3, it helps them deal with technological and institutional changes. Laging may bago. Dati papel lahat, ngayon naka-system na. Dati face-to-face lang, ngayon may Zoom. Example, nagpalit si company ng bagong HRIS software. Kung hindi train si manager, mangangapa siya pero dahil sa EDP, natuto siya agad at siya pa nagturo sa team niya. Number 4, it improves relationships with employees o labor. Example, dati si manager sigaw lang ng sigaw after ng people management training. Natuto siya makinig at magbigay ng feedback ng maayos. Ang magiging result, mas masaya at mas productive yung team. Walang nagre-resign. Number 5, it helps them understand and adapt to social and economic changes. Example, tumaas yung inflation, nagmahal lahat. Si manager na dumaan sa EDP, alam niya na kailangan i-adjust yung pricing at baka kailangan magtipid sa operation. Hindi siya mapapanik kasi naituro na sa kanya yung economic trends, pati sa social. Alam niya yung mga Gen Z na staff, iba yung way para ma-motivate. Number 6, it widens their perspective and outlook. Hindi na lang basta makabenta ngayon. Iniisip na hindi yung long term, yung buong industry, pati yung impact sa community. Example, dati si manager puro quota lang iniisip. Ngayon, iniisip na niya paano kung mag-green company tayo para mas attractive yung customers. Mas attractive sa customers. Mas malawak na mag-isip si manager ngayon. Factors influencing executive development. Number 1, effect on performance. Untrained managers become ineffective, harming the company's results. Pag hindi mo trainin si manager, parang pinag-drive mo siya ng truck pero hindi marunong. Siyempre babangga. Pag sablay si manager, sablay din yung buong team niya. Example, si manager A hindi marunong mag-schedule at mag-motivate. Ang magiging result, laging late yung deliverables, mababa yung output ng team, mas bumagsak yung sales ng department, damay buong company. Number 2, motivation, lack of growth opportunities demonstrates goods manager, leading to financial losses and high turnover cost. Yung mga top performer, gusto nila umangat. Pag stuck sila sa same position for 5 years na walang training or promotion, mabuboring yan at lilipat sa ibang company. Pag umalis sila, gastos ulit si company sa pag-hire at pag-train ng bago. Example, si Ma'am Carla magaling na supervisor pero 3 years na walang leadership, training, or promotion. Nag-resign at lumipat sa kalaban. Ngayon gumastos si company ng 200k para lang mag-hire at mag-train ng kapalit niya. Number 3, business results. Poor management leads to lost market share, lower sales, and less profit. Si manager yung nagde-decide sa operations. Pag mali yung decisions niya kasi hindi siya trained,
direct hit yan sa pera ni company. Example, dahil hindi marunong si manager sa inventory control, na overstock sila ng product na hindi naman mabenta. Ang magiging resulta, nabulok lang. Nalugi si company ng millions. Tapos kinuha pa ni competitor yung mga customers. Number 4, retention. Shortage of skills manager makes training a key strategy to keep talent. Mahirap humanap ng magaling na managers sa labas. Mas madali at mas mura kung i-develop mo na lang yung tao mo from within para hindi ka maubusan ng leaders. Example, imbis na mag-hire si company ng bagong operation manager from outside na 150k a month yung asking, tinrain na lang nila si senior supervisor nila. After ADP, nag-promote siya na mas loyal pa kasi galing sa loob. Number 5, competition. Companies must innovate and maintain quality, requiring managers to develop new skills. Lahat ng company gustong manguna kung yung kalaban mo nag-AI na. Tapos yung manager mo hindi pa rin marunong mag-excel. So, talo ka na. Example, yung competitor ng launch ng 24/7 online customer service gamit chatbot. Kung yung manager mo hindi train sa digital management, hindi niya alam paano i-counter yun. Hindi niya alam paano i-counter yun. May iwan na kayo. Number 6, change. Restructuring and adapting to new business models require manager to be trained for new roles. Hindi na pwede yung old style management ngayon. May work from home, may hybrid, may bagong software. Kung hindi mo i-upskill si manager, hindi siya makakasabay. Example, dati pure retail lang si company, ngayon nag-shift sa e-commerce. Si store manager, kailangan na ngayon matuto ng online inventory, digital marketing, at logistics for Lazada, Shopee. Kung hindi siya i-train, paano niya i-manage yung new role? Yan yung example. Overall summary. Bali yung 6 factors na to, ito yung bakit kailangan talaga na executive development. Number 1, performance, para hindi pumalpak si company. Number 2, motivation, para hindi mag-resign yung magagaling. Number 3, business results, para hindi malugi. 4, retention, para may leaders ka pa rin bukas o susunod na araw. Number 5, competition, para hindi ka maiwan ng kalaban. Number 6, change, para makasabay ka sa bagong takbo ng mundo. Process of executive development. Organizations now recognize that people are their most valuable asset. Training and development are no longer just extra activities. They are now a core part of the company strategy and goals. Dati ang tingin ng ibang company sa training, gastos lang yan. O lang sa HR. Pag wala ng budget, unang tinatanggal yung training. Pero ngayon, nagbago na. Si HR at CEO nag-uusap na kung paano gamitin yung pag-develop ng tao para ma-hit yung 5-year plan ng company. Kasi naiintindihan na nila kahit anong ganda ng building at machine mo, kung bobo yung mga magpapatakbo, wala rin. To be effective, individual training needs must be planned and viewed as part of the bigger picture and overall objectives of the organization. Hindi pwede yung bara-bara na training. Dapat connected siya sa goal ng company. Kumbaga sa basketball, hindi ka pwedeng mag-practice lang ng free throw. Kung yung team strategy nyo is fast break, dapat yung training mo makakatulong sa team para manalo. Stage 1, yung simula. Alamin mo na yung bakit. Number 1,
Number 1, competitive environment. Tinitignan muna natin yung labas. Ano ba yung nangyayari sa competition? Example, maraming bagong kalaban si company or lahat ng si-ship na sa AI. So, dapat mag-adjust din tayo. Number 2, organizational strategy. Based sa competition, gagawa si company ng strategy. Dahil uso na online and strategy natin, mag-focus tayo sa e-commerce in 2 years. 3. Organizational objectives. Galing sa strategy, gagawa ng specific na objectives or goals. Example, dapat by 2027, 50% ng sales natin galing na sa online. Buod ng stage 1, bago tayo mag-training, alamin muna natin ano ba yung laban natin sa labas, ano plano ng company, at ano yung gusto natin ma-achieve. Stage 2, hanapin yung kulang. Identify competency gaps. I-identify yung competency gaps. Ibig sabihin, ano yung kulang na skills ng mga manager natin para maabot yung objectives. Connected dito yung dalawang bagay, competency mapping. Ilista natin ano ba dapat yung skills ni manager para sa role niya. Number 2, career planning. Tinitingnan din natin saan ba papunta yung career ni manager na to, ano yung next position niya. Example, goal, mag-e-commerce tayo. Ideal skill, dapat marunong si manager ng digital marketing at online inventory. Red skill ni manager, marunong lang siya sa physical store. Ang gap, hindi pa marunong sa e-commerce yan, yung i-target ng training. Sa stage 3, yung actual na training process. Training needs assessment. I-assess sino ba talaga yung kailangan i-train at anong specific training. Example, hindi lahat ng manager, si manager A lang kasi siya yung mag-handle ng online at ang need niya is Shopee o Lazada operation training. 6. Annual training plan. Gagawa ng annual training plan. Kailangan saan, magkano, sino yung trainer. Ganun yung annual training plan. 7. Conduct of training. I-conduct na yung training mismo. Example, nag-training na si manager A for 3 days. May actual hands-on sa pag-setup ng Shopee store. 8. Review of training activities. I-review effective ba yung training. So, natuto ba si manager? Nag-improve ba performance? Example, after 1 month, tinitignan kung tumaas ba yung online sales na nag-exam din si manager A. Kung pumasa at tumaas ang sales, success. Kung hindi, baka kailangan ulitin or ibahin yung training. Flow ng buong process, competition, strategy, objectives, hanapin yung kulang na skills, planuhin yung training, train, i-check kung effective. Overall summary, yung executive development process, hindi siya basta training lang. Nakalink siya sa dapat sa laban ng company market. Number 1, stage 1, alamin yung direction ng company. Stage 2, alamin kung sino at ano yung kulang. Stage 3, plan, train, at check kung nag-work. Stage 1, strategic planning. Unang stage dito, tinitingnan muna natin yung bigger picture bago yung mag-training. Number 1, looks at the big picture, competitive advantage, company strategy, and goals. Tinitingnan muna yung malaking picture. Ano ba yung competitive advantage natin? Ano yung strategy na ng company at yung
Goals. Bago ka gumawa ng training, dapat alam mo muna saan papunta si company, kasi kung hindi, baka mali yung skills na ituturo mo. Number 2, analyze the market to decide the organization, position, and plans. Ina-analyze yung market para ma-decide kung ano yung position at plano ng organization. Chine-check kung ano ginagawa ng kalaban, ano yung trend, ano yung demand ng customers, para alam natin kung saan tayo lulugar. Buod ng stage 1, bago mag-develop ng executive, tanungin muna, ano ba laban natin sa market? Saan tayo papunta? Kasi doon naka-base yung lahat. Stage 2, competency and career planning. Pangalawang stage dito na papasok yung tao. Ano ba dapat meron sila at ano yung kulang? Number 1, maps out the skills and abilities needed. I-map out or ililista yung mga skills at abilities na kailangan. Parang job description, pero for the future. Ano ba dapat kaya gawin ni manager para ma-hit yung goals sa stage 1? Example, since mag-online selling tayo, kailangan ni manager ng skill sa digital marketing, data analytics, and e-commerce logistics, at managing remote teams. 2. Identifies gaps between what is needed and what employees have. I-identify yung gaps, yung pagitan ng skills na kailangan versus skills na meron na yung mga employee ngayon. Dito mo malalaman kung sino yung kailangan i-train at ano. Para sa exam, ito yung checking. Example, kailangan marunong sa TikTok ads. Meron si Manager Jun, marunong lang sa Facebook. Tapos yung gap, hindi marunong sa TikTok ads, yung iti-training. Yan yung example. 3. Plans career and growth for executives. Pinaplano yung career at growth sa mga executives. Hindi lang basta training para sa company. Iniisip din kung paano mag-grow yung tao. Kasi pag nakikita na executive na may future siya, mas loyal siya. Example, si Supervisor Laika, potential maging e-commerce head. So, yung career plan niya is year. Training sa digital marketing. Sa 2 year, handle small online team. Sa 3 years niya naman, promote to e-commerce head. May clear path siya. Thank you, ma'am. Yung next reporter na po magpapatuloy ng stage 3 po.